Yung tungkol doon sa sinasabing kung may mga talks with other opposition, well, sa ngayon ay ongoing yan. At talagang pinag-aaralan pa natin. So, syempre, yung magiging kaalyado namin, yung with the same principle as us. Hindi yung dahil nakikipag-alyado ka lang dahil gusto mong manalo sa eleksyon. 3 buwan bago ang paghahain ng Certificates of Candidacy para sa mga tatakbo sa 2025 midterm elections, inihayag ng Makabayan Bloc lawmakers ang ginagawa nilang pakikipag-usap sa ibang partidong posibleng maging kaalyansa. Ayon kay House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, kabilang na dito ang Liberal Party o LP. Ayon sa kongresista na nagpahayag ng tatakbo sa pagkasenador sa paparating na eleksyon, may pagkakahalin tulad ang Makabayan at Liberal Party. Lahat kinakausap kasi syempre kasama yung Liberal Party kasi marami rin kaming mga magkakatulad na mga na mga issues na tinitindigan. Kinumpirma naman ni Liberal Party President Albay 1st District Representative Ed Silagman ang pahayag ng Makabayan na maaari itong makipag-alyansa sa oposisyon. Samantala, para naman sa political analyst na si Professor Dennis Coronacion, posible ang alyansa ng mga nasa oposisyon dahil ito sa uri ng politikang matagal nang umiiral sa bansa. Alam mo sa politika ng bansa natin, anything is possible kasi nga mas nananaigusan yung pragmatism, yung pagiging practical, yung self-interest ng mga political personalities natin over principles and ideologies. Anya, bagamat sa ngayon, mahirap namang magkaroon ng alyansa sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at mga opposition groups sa Kamara, hindi pa rin nawawala ang posibilidad na magkaroon sila ng iisang layunin. Kabilang na ang talunin ang mga kandidato ng Marcos administration sa darating na halalan. Pero kung magiging practical lamang itong mga taong to, posible. So, ang magkaroon sila ng unifying goal, which is to defeat the BBM administration, lalo na doon sa number of seats sa House of Representatives at sa Senate, baka maaari o magkaroon ng temporary alliance. Giit naman ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, kailangang magkaroon na ng ibang opsyon ang mga botante sa midterm elections. At hindi lang ang tunggalian sa pagitan ng kampo ng mga Marcos at mga Duterte. Yun po yung kulang ngayon. Ang choices mo, Marcos, Duterte, hindi yun ang gusto ng Makabayan. Tunay na oposisyon ang gusto ng Makabayan Bloc. Kung kaya po, open kami doon sa pakikipag-usap ng mga tunay na oposisyon. Yung alam namin na talagang titindig para sa ating mga mamamayan at talagang para sa pagbabagong panlipunan, hindi yung panatilihin tong status quo na meron tayo. 12 kandidato naman ang planong buuin ng Makabayan Bloc para sa kanilang 2025 senatorial slate. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.